when it comes to morality. Ngayon, ang ginawa ni Jesus, yumuko sa lupa at nagsulat. Ano yung sinusulat niya? Tapos tumayo siya uli. Ang sabi niya, sino bang walang kasalanan ang unang bumato? Ginagawa niya yung mga pangyayari sa lumang tipan. Sa Jeremiah chapter 17 verse 13, ang sabi niya doon, those who forsake the Lord shall be banished like names written on the ground. Yun daw mga taong hindi kumikilala sa Panginoon ay mapapahiya, parang mga pangalang isinulat sa lupa. Kaya yumuko siya, sinulat niya yung mga pangalan ng mga taong gustong patayin yung babae. Pangalawa, nung sinabing ang walang kasalanan ng unang bumato. Kasi sa batas ni Moses sa Deuteronomy chapter 17 verse 7, ang nakalagay doon, yung mga witness, the testigo na yung ng babae yun ay adulterous, siya ang unang bumato. Ganyan. So, walang kumibo. Sabi niya, kung sino ang walang kasalanan dito, ang unang bumato. Kung nandun ka, ano reaction mo? Ano magiging reaction mo? Yun daw walang kasalanan ng unang bumato. Ako, kung nandun ako, reaction ko, pupulot ako ng bato. Bibigay ko kay Jesus, Lord, ikaw lang ang walang kasalanan dito. Ikaw ang unang bumato. Diba? O, tama, mali. Kaya lang, baka iba to sa akin yun. Yun daw walang kasalanan, unang bumato. Eh, siya lang ang walang kasalanan. Bibigay mo sa kanya ang bato, oh Lord, ikaw mauna, wala kang kasalanan eh. Diba? Kaya, may mga ganun eh, no? Kailangan yung reaction mo mabilis eh. Kasi ito tunay na nangyari. Merong mag-asawa, sila, membro ng Council of Elders ng isang transparochial community. Hindi ko ba banggitin ang pangalan? They were married for 25 years. At yung lalaki talagang tinitigala ng mga membro. Talagang napakabait na lalaki. At sa buong buhay niya, hindi siya kumaliwa sa asawa niya. Eh, isang araw daw, namamasyal siya, nakasalubong niya yung dati niyang sweetheart, childhood sweetheart niya, na kaya yata hindi nagkatuluyan, ayaw ng magulang. Eh, meron tayong kasabihan, love is lovelier the second time around. Ayan, nakita yung dalawa. Medyo nagkabatihan, ganito, nagkayayaan, kain muna tayo. Kumakain. Siyempre, sabi nga nila, old flame never dies. Yan daw apoy, nakukurap-kurap lang, tapos may manong bilang, lumaki na naman. Ayun, sa madaling salita, natukso. Nagpunta ng motel. Pagkatapos na sa motel, pauwi na sila, nagbibihis na, inatake sa puso yung lalaki, namatay. First time lang yung lalaki nagkasala, namatay pa. Kamalas naman, ano? 25 taon, hindi siya kumakaliwa. Kauna-unahan lang, namatay. Di siyempre, hindi ka agad pala pakakawalan ng management ng motel yun. Tatawag ng pulis, imbestigahan, baka may foul play. Eh, pagdating ng pulis, may kasamang reporter. Nakita yung ID ng lalaki doon sa community. Tinawagan yung asawa. Sabi, nandito ang asawa niyo, patay, inatake sa puso sa loob ng motel, may kasamang babae. Eh, tinitigala sila. Alam mo, sabi ng babae, parang awa nyo lang, huwag nyo i-publish sa dyaryo. Mapapahiya kami sa community. O sige, sabi daw ni reporter, magdala kayo ng 20 mil sa opisina ko. Hindi ko ipapublish. Ayan. Yung babae siguro sa kalituhan, pinilit, na-delay lang, pero nakadala ng 20 mil. Pagdating sa opisina, binibigay 20 mil, sabi ng reporter, ay, sorry po. Akala ko, di na kayo dadating. Nandun lang sa imprenta. Di napahiya yung babae, nabasa sa dyaryo. O kung ikaw yung asawang babae, yun ang sitwasyon. Ano reaction mo? Kada may lalapit, may magtatanong sa'yo, ano kinamatay? Ano sasabihin mo? Ewan. Ano? Siyempre, magkikwentuhan yun eh. Ano sasabihin mo? Inatake sa puso sa butil, may kasamang babae.
Sabi, ang hirap. Kaya nagdesisyon siya, tama na, isang araw lang iburol. Tuwing may dadalaw, abatiin siya, magtatanong, hirap na hirap siya sumagot. Eto na kayo yung pare, pagbimisa. Tinanong ako, kilala ko na yung pare, Brother Boy, ano sasabihin ko sa homily? Siyempre, pag nagbibisa ka sa patay, ang iyong homily mo, pupurihin mo yung namatay. Sabi niya, paano ko pupurihin to? Anong gagawin ko dito? Sabi ko, bahala ka na, Padre. Pero magaling yung pare. Nung mag-homily na siya, sabi niya, mga kapatid, brothers and sisters, narito tayo nakikipaglamay, nakikiramay sa namatayan. Mamaya maglalamay tayo sa isang namatay na makasalanan. Kung meron ditong walang kasalanan lumabas na, huwag ka nang maglamay. Oh, napahiya mo ka tao, walang makalaban. Oh,